dito sa Papa Dudu Stories. Walang salitang pagod sa isang kasambahay. Basta para sa kinabukasan ng pamilya. Lahat ay aming kinakaya gaano man kahirap. Kaya wag nating ikahiya ang pagiging kasambahay dahil isa iyong marangal na trabaho. Magandang araw po sa iyo at sa lahat ng mga kaistorya natin. Isa ako sa mga active na nagko-comment sa bawat episodes ng inyong programa. At isa rin po ako sa mga loyal kaistorya ever since. Siya nga pala, ako si Merlene, isang kasambahay at kasalukuyang nakatira ngayon sa Olongapo. Ang mga magulang ko ay mga magsasaka, habang ang mga kapatid ko naman ay working students. Kaistorya, hindi kwentong pag-ibig ang ibabahagi ko sa iyong programa. Pero ito ay isang kwento ng pagkikibaka ng isang kasambahay para sa kanyang karapatan. Laban sa mga among mapangmaltrato at walang puso. Kaistorya, mayroon po akong naging amo noon. Itago mo na lang siya sa pangalang Justino. Nagtatrabaho kami ng nakatatanda kong kapatid kay Justino. Kasambahay ako habang siya naman ay namamasukan bilang yaya. Estrikto, masungit, namamahiya. Walang awa ang amo kong si Justino sa amin ang kapatid ko. Pero dahil sa kailangan namin noon ng trabaho, ay tiniis na lamang namin ang pagmamalupit sa amin ni Justino. Merlin, halika nga rito. Sigaw noon sa akin ang aking amo. Agad ko namang nilapitan ang matandang amo ko. Sir Justino, bakit po? Tanong ko sa kanya. Tinatanong pa ba yan? Tingnan mo itong kanal. Di ba ang sabi ko sa'yo? Linisin mo ito. Galit niyang sagot sa akin. Nilinis ko na po yan kanina. Katwiran ko. Nilinis? Bakit ang dumi-dumi? Pwede ba, Merlin? Huwag mo nga akong lukohin, ha? Sige, linisin mo yan. Wika niya pagkatapos ay tinulak pa niya ako papunta sa kanal. Buti na lang at hindi ako nadapa. Dali, ang kupad mo. Sabi pa niya sa akin. Samantala, habang abala ako sa paglilinis ng kanal ay dumating ang kumpare ng amo ko na si Mang Cesar. At narinig ko ang kanilang pinag-uusapan. O mukhang masama na naman ang mood mo ngayon ah. Sabi pa nito kay Justino. Paanong hindi sasama ang mood ko? Tingnan mo yung kanal. Ang dami mga tuyong dahon. Pinalinis ko yan kanina. Pero tingnan mo ngayon lang ginagawa. Ang kukupad talaga ng mga babaeng yan? Sagot ng amo ko patungkol sa amin ni Ate Nida. Namang problema ka ba sa mga katulong mo? Kung makukupad pala, palitan mo na. Suhestyon ng kaibigan ng amo ko. Nakaramdam naman ako ng kaba. Kasi baka sundin iyon ni Justino at mawalan kami ng trabaho ng ate ko. Kawawa naman ang pamilyang umaasa sa aming dalawa. Nako, gusto ko nang palitan ng mga yan kasi ang kukupad. Kaso matatagalan pa ako bago makahanap ng kapalit ng mga yan. Sagot naman ng amo ko. Nako, kailangan turuan mo ng disiplina mga yan. Binabayaran sila kaya kailangan malinis ang trabaho nila. Panunulsul pa ni Mang Cesar kay Justino. Kaya nga sobrang istrikto ko sa kanila. Kasi malaki rin ang binabayad ko sa mga yan. Bukod doon, pinapalamon ko pa mga yan kapag naririto sa pamamahay ko. Pagmamalaki pa ng amo ko sa kaibigan niya. Aba, asenso naman pala mga katulong mo. Naku, dapat lang sulit-sulitin mong pag-uutos sa kanila. Sarkastikong sabi ni Mang Cesar habang painsultong nakatingin sa akin. Samantala, muling bumaling sa akin ang amo ko at galit niya akong sinigawan. Ano ba, Merlin? Hindi ganyan ang paglilinis ng kanal.
Kahit kailan talaga, ang tanga-tanga mo. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin at inagawang hawak kong walis tingting. Ganito ang paglilinis niyan. Ayan. Ano, naiintindihan mo na? Wika niya habang dinedemo ang paglilinis ng kanal sa paraang gusto niya. Opo, sir, pasensya na po. Sabi ko na lamang sa kanya. Hindi naman umalis si Justino pagkatapos akong pagsabihan at sa halip ay tiningnan pa niya ang aking ginagawa. At dahil sa kaba, ay hindi ko nagawa ng maayos ang ipinag-uutos niya sa akin. Ano ba, Merlin? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi ganyan ang paglilinis ng kanal. Ang tanga-tanga mo talaga. Ganito ang paglilinis niyan. Sigaw pa niya sa akin sabay batok. Dapat lang sa mga tanga katulad mo binabatukan. Bakit ba kasi pinanganak ang tanga? Pang-insultong sabi pa niya sa akin. Nagpatuloy naman ako sa paglilinis ng kanal. Ngunit hindi ko sinasadya. Sa pagwawalis ko ng mga dahon ay natalsikan ko ng putik ang amo ko. Sir, tama na po. Nakikiusap po ako. Tama na po. Sabi ko sa kanya habang nakakainom na ako ng tubig kanal dahil sa pagngudngud niya sa akin. Nuknukan ka ng katangahan. Dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon. Sabi pa niya sa akin. Buti na lang at sa pagkakataong iyon ay umawat na si Mang Cesar at pinigilan na niya ang amo ko. Parang Justino, tama na. Basang-basa na yung katulong mo. Matututo rin yan sa paglilinis ng kanal. Wika pa niya. Habang ako, nananatiling umiiyak lamang dahil sa aking sinapit na pagmamaltrato sa akin ng aking amo. Ano, hindi ka ba titigil sa kakaiyak ha, Merlin? O gusto mong ako pang magpatahan sa'yo? Ano? Pagbabanta pa niya sa akin. Opo, tatahan na po ako. Pinigil ko noon ang umiyak. Pero hindi ko maitatago na sugatan noon ang kalooban ko dahil sa nangyari. Sa totoo lang, ibang-iba kayo ni Nida. Si Nida kahit na ganun yon, madaling matuto. Di tulad mo na mahina ang IQ. Pang-iinsulto pa niya ulit sa akin. Nakakaasar ka talagang babae ka. Umagang-umaga sinisira mong mood ko. Sabi pa niya. Kaistorya, naging ganoon palagi ang trato sa akin ni Justino. Masungit, palamura, at madalas ipinapahiya ako sa maraming tao. Hindi patas ang pagtrato na ibinibigay ni Justino sa aming magkapatid. Mas maganda ang trato ng amo ko sa kapatid ko kaysa sa akin. Hindi naman sa naiinggit ako pero dapat patas ang pagtrato sa amin kasi pareho kaming kasambahay. Pero kahit kailan ay hindi naging magaan ang loob sa akin ng amo ko. Sa totoo lamang po, nasasaktan ako ng todo sa mga pangmamalupit sa akin ni Justino at madalas akong maiyak sa tuwing naaalala ko iyon. Samantala, isang araw, isang pangmamaltrato na naman ang naranasan ko sa aking amo. Ate Nida, parang gusto ko nang mag-resign bilang kasambahay. Wika ko sa aking kapatid habang naglilinis kami ng kusina. Huminga naman ng malalim si Ate Nida bago nagsalita. Naiintindihan kita, Mer. Kahit ako parang gusto ko na rin mag-resign sa trabaho. Pero dito lang tayo kumukuha ng pera para may maipanggastos ang pamilya natin. Pero ate, nakakasama na. Para kasi tayong hayop kung itrato ng amo natin. Palagi tayong pinapahiya sa maraming tao. Palaging dinedelay ang sweldo natin. Tapos palagi tayong ginugutom. Ate, hindi ito ang pangarap kong trabaho. Sabi ko sa kanya. Kaunting tiis na lang, Mer. Kapag nakaipon naman tayo ng pera aalis din tayo rito. Huwag ka mag-alala at may awa rin sa atin ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Pampalubag loob na wika sa akin ng kapatid ko. Mamayang kaunti ay narinig namin si Justino na tinatawag kami mula sa sala. Merlin, Nida?
may tawag kayo, bilisan nyo. Utos nito sa amin. Mabilis naman kaming pumunta sa sala at doon inabot ng amo namin ang telepono kay Ate Nida. Hello, Nay? Kamusta na kayo? Napatawag kayo. Tanong ni Ate Nida sa kanilang linya. Bagamat mahina ay naririnig ko pa rin ang boses ni Mama sa kabilang linya. Mabuti naman ako. Kayo, kumusta na kayo mga anak? Heto po, medyo mabuti naman po kami. Sagot ng kapatid ko. Hindi ba kayo nahihirapan sa pagtatrabaho nyo dyan? Lalo ka na, Nida. Kasambahay ka na. Tapos tutor ka pa ng mga anak ng amo mo. Wika pa nito. Si Mer, ayos lang ba siya? Ayos naman po si Mer, Nay. Pagsisinungaling ni Ate Nida. Ang totoo ay nag-usap na kami ng kapatid ko na wag nang sabihin ang totoo sa aming pamilya para hindi sila mag-alala pa sa amin. Nga pala mga anak, napatawag ako sa inyo kasi kailangan ko ng pera kasi ang tatay nyo na-aksidente sa bike. Bagamat ayos ang kalagayan niya, may mga bali siya sa katawan na kailangan gamutin. Narinig kong kwento ni Mama sa aking kapatid. Ganon po ba, Nay? Buti naman po at ayos ang kalagayan ni tatay, sabi naman ng kapatid ko. Ano, Nida, may pera ba kayo dyan? Kung pwede sana, umutang muna kayo sa amo nyo para sa tatay nyo. Pakiusap ni Mama. Sige po, Nay. Uutang po kami kay Sir Justino. Wika naman ni Ate Nida. At saka, kung maaari, umuwi naman kayo dito sa Quezon. Hiling kasi ng tatay ninyo na makasama kayo habang nagpapagaling siya. Kausapin niyo naman ang amo niyo na payagan kayong pumunta dito sa atin. Pakiusap pa ni Mama. Sige po, Nay. Papakiusapan ko po si Sir Justino na payagan kaming pumunta dyan. Pangako naman ni Ate Nida sa aming ina. Pagkatapos noon ay ibinaba na ng kapatid ko ang telepono. Ano bang tinatayo-tayo niyo dyan? Balik sa trabaho. Narinig namin ang boses ni Justino na nooy nasa kusina, umiinom ng tubig. Sir Justino, may sasabihin po kami sa inyo. Nabalitaan po kasi namin na naaksidente po ang tatay namin sa Quezon, panimula ng aking kapatid. Tila walang pakialam naman ang amo namin. And so? Bali po, magpapaalam po muna sana kami ni Merlin na lumuwas papuntang probinsya para dalawin ang tatay namin. Pagpapatuloy ni Ate Nida. Ang tanong, saan kayo kukuha ng perang pamasahe? Panunubok nito. Yun nga po sanang ipapakiusap sana namin sa inyo. Kung sana pwede pong makuha ang sweldo namin noong nakaraang buwan, hindi pa po ninyo na ibibigay sa amin eh. Mahinahong wika ni Ate Nida. Wala pa akong pera ngayon. Sa akin si pa ako magkakapera. Wala akong may aabot sa inyo. Matapang na sagot ng aming amo. Pero sir, ngunit naputol ang sasabihin ni Ate Nida nang i-interrupt siya ni Justino. Walang pero-pero. Sinabi kong walang pera, walang pera. Alam nga namang mag-magic ako ng pera para lang sa inyo. Ano kayo, sinuswerte? Ay nako, kung wala kayong pamasahe papuntang Quezon, pues huwag kayong umalis. Sabi pa niya sa amin. Kailangan kami ng magulang namin. Muling naputol ang sasabihin ni Ate Nida dahil sa aming amo. Teka, buhay pa naman ang tatay niyo, di ba? Bakit kailangan niyo pang umalis? At saka kahit na may pera pa kayong pamasahe, hindi ko pa rin kayo papayagang umalis. Kasi walang mag-aasikaso ng bahay. Basta yun ang desisyon ko. Walang aalis ng bahay, period. Galit na wika ni Justino sa amin, sabay alis. Kaistorya, sobrang sama ng loob ko noon sa amo namin.
Kasi hindi niya kami pinayagan noon na mag-leave kahit na may emergency na nangyari sa tatay ko. Alam kong kailangan kami ng mga magulang namin. Pero gusto man naming puntahan ang mga magulang sa probinsya para kamustahin at dalawin. Di kami makakaalis kasi wala kaming pera papunta sa Quezon. Pero kaistorya, sobrang sama ng loob ko noon sa amo ko. Kasi hindi niya kami pinayagang mag-leave kahit na may emergency na nangyari sa tatay ko. Alam kong kailangan kami ng mga magulang namin. Pero gustuhin man naming pumunta at bisitahin ang mga magulang sa probinsya. Wala kaming pera papunta ng Quezon. Masyadong walang puso ang amo ko. Hindi man lang niya naisip na baka magtampo sa amin ang kapatid ko, ang mga magulang namin. Bukod doon, hindi buwanan kung matanggap ko ang sweldo ko. Kung ibigay man niya ay kulang naman. Pagkatapos, kapag kailangan ko ng pera ay pahirapan akong makakuha sa kanya. Samantala, nagpatuloy ang pagmamalupit sa amin ni Justino. Tulad na lamang ng isang gabi. Ano ba, Nida Merlin? Bakit ang tagal niyong buksan ng gate? Ha? Kahit kailan talaga ang kukupad niyo? Sigaw sa amin ni Justino nang dumating ito nang lagpas 2 o'clock ng madaling araw. Nakatulog kaming magkapatid sa kakahintay sa kanya. Kaya hindi namin siya noon napagbuksan agad-agad pagdating niya. Pasensya na po sir, nakatulog lang po kami. Natatakot kong paliwanag sa kanya. Nakatulog? Yan ang hirap sa inyo. Oras ng trabaho natutulog kayo. Sir naman, 2:00 na po ng madaling araw. Hirit ko. Nag-init naman lalo ang ulo ng amo ko dahil sa aking sinabi. Sasagot ka pa? Sino bang amo? Di ba ako? Ikaw, Merlin. Namumuro ka na talaga sa akin. Isa pang beses na sumagot ka ng wala sa lugar. Sinasabi ko sa'yo, pagsisisihan mo. Galit na wika niya sa akin. Sorry po, Sir Justino. Sabi na lang ni Ate Nida habang napapapikit. Puro na lang kayo sorry, pero hindi naman kayo nagtatanda. Sa totoo lang, punong-puno na ako sa inyo magkapatid. Ewan ko ba kung anong utak meron kayong dalawa? Ilang beses ko nang pinaliwanag sa inyo mga obligasyon nyo rito sa bahay, pero ano? Nako, pinag-iinit nyo talagang ulo ko. Sigaw pa ng matandang amo sa amin. Sir, pasensya na po talaga. Hindi na po mauulit. Muli kong paghingi ng paumanhin. Sa sobrang takot namin, hindi na namin alam kung nakailang beses na kaming nagsalita ng sorry at pasensya. Ilang beses nyo nang sinasabi sa akin yan, pero ano? Patuloy kayo nagkakamali sa mga tungkulin ninyo dito sa bahay. Kailangan nyo talagang magtanda. Diyan kayo matulog sa labas. Nagulat naman kami ni Ate Nida sa naging desisyon ni Justino at sinubukan naming tumutol. Sir naman, hindi naman yata makatarungan yan. Hindi ko na noon nakontrol ang aking emosyon at napagtaasan ko na siya ng boses. Sasagot ka pa? Teka, sino ka ba sa tingin mo, Merlin? Alam mo ang pinag-iinit ang ulo ko eh. Pwes, tikman niyo ang galit ko. Diyan talaga kayo ngayon matutulog sa labas. Galit na sabi niya sa amin, pagkatapos ay patabog niyang isinara ang pinto. Sir naman, papasukin niyo naman po kami. Pangako po, hindi na kami uulit pa ni ate. Sir Justino, nakikiusap na po kami sa inyo, sir. Pagmamakaawa ko sa aming amo. Huwag ka maingay dyan. Kung hindi ka titigil dyan, hindi kita pakakainin bukas. Narinig kong sabi pa ni Justino mula sa loob ng bahay. Mer, tama na. Baka lumala pang sitwasyon. Awat sa akin ang aking kapatid. Napaiyak na ako noon dahil sa sobrang galit. Ate, sumusobra ng amo natin. Palagi na lang niya tayong inaapi.
Kailan pa ba tayo kikilos? Sa totoo lang, gusto ko na mag-resign. Ayoko na. Sawa na ako sa sitwasyon natin. Naiintindihan kita, Mer. Pero hayaan mo na. Ipasa Diyos mo na lang ang amo natin. Pag-aalo ni Ate Nida sa akin, may katapusan din ito. May awa sa atin ng Diyos. Sabi pa niya sa akin. Kaistorya, para kaming nakakulong ng kapatid ko sa bahay na iyon. Hindi kami pinapaalis ng amo namin kasi ang katwiran nila ay mahihirapan daw silang kumuha ng bagong kasambahay at maaantala ang mga gawain sa loob ng bahay. Pero kaistorya, parang hayop kung itrato kami ni Justino at ng pamilya niya. Sinasamantala nila ang pagiging kasambahay namin ng kapatid ko. At araw-araw ay pagod na pagod kami. Minsan parang gusto ko nang umalis sa bahay na iyon. Pero dahil sa takot kong mawala ng trabaho ay tiniis namin ng kapatid ko ang lahat ng pangmamalupit sa amin ni Justino. Nagpatuloy ang hindi makataong pagtrato ni Justino sa amin ng kapatid ko. Nariyan ang madalas na pagmumura at panglalait sa amin ng kapatid ko. Lalo na mismo sa akin na parang pinag-iinitan ako palagi. Hindi rin kami pinapakain at kung minsan pa ay pinagwawalis kami ng bakuran kahit na umuulan. Tapos masyado rin silang palautos. May pagkakataon pa, nagigisingin nila ako para lamang abutan sila ng tubig sa kwarto nila. At kung magreklamo man ako, ay panay na butaktak ang aabutin ko sa kanila. Hopeless na po kami kaistorya ng kapatid ko sa kamay ng aming amo. Samantala isang araw nagulat na lamang ako nang tumambad sa akin noon ang mga patay na alagang aso ng amo ko. Bakit namatay ang mga alaga ko? Anong ginawa mo? Paninisi sa akin ni Justino. Sir, hindi ko po alam. Pero naputol yon nung pingutin niya ako sa tainga ko. Aray ko po sir, wag po. Wika ko habang namimilipit sa sakit. Dapat lang sa iyong pingutin. Ikaw ha? Anong ginawa mo sa mga alagang aso ko ha? 12 to dati, ngayon 6 na lang. Bakit namamatay yung iba? Siguro pinababayaan mong magutom ang mga ito, kaya namamatay. Ikaw! Pinatay mo mga alaga ko. Galit niyang wika. Pagkatapos ay pinagsasampal pa niya ako. Sir, sorry na po. Parang awa niyo na po. Tama na. Pagmamakaawa ko pero nagbibingi-bingihan ang amo ko. Sir, patawad na po. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Pero kinaladkad ako ng amo ko. Papunta sa malaking kulungan ng aso. At doon ay sapilitan niya akong pinapasok sa loob. Sir, ilabas niyo po ako rito, sir. Pagmamakaawa ko. Samantala, patakbo namang pumunta si Ate Nida para saklolohan ako. Sir Justino, bakit nasa loob ng kulungan ng aso ang kapatid ko? Hetong kapatid mo, pinatay ang mga alaga kong aso. Pinabayaan niya ang mga alaga ko kaya namatay yung iba. Tuturuan ko lang ng leksyon ng Merlin na ito kaya ko siya ikinulong sa kulungan ng mga aso. Sagot ng aking amo. Sir, please, maawa na kayo sa kapatid ko. Ako na pong humihingi ng sorry sa kapabayaan na ginawa ni Merlin. Pakawalan niyo na po ang kapatid ko. Pagmamakaawa pa ni Ate Nida. Sige, madali akong kausap. Ayan ang kapatid mo. Lumabas ka na dyan, Merlin. Sabi pa niya sa akin. Pagkatapos ay binuksan niya ulit ang kulungan at umiiyak akong lumabas mula roon. Ate, sobra akong napahagulhol at napayakap ng mahigpit sa aking kapatid. Pero Nida, parurusahan ko pa rin ang babaeng yan. Hindi siya kakain ngayong araw na to. Hayaan mo siyang magutom para naman magtanda ang tangang babaeng yan. Sabi pa nang walang awang matanda bago muling pumasok sa loob ng bahay. Mer, tama na. Huwag ka na umiyak. Pag-aalo sa akin ng aking kapatid. Ate,
Ayoko na dito. Gusto ko nang umuwi sa atin. Hindi ko na matitiis ang manirahan pa dito. Para tayong hayop kung ituring ng mga amo natin. Ate Nida, umalis na tayo rito. Takot na takot kong sabi sa kanya. Huwag ka mag-alala, Mer. Aalis din tayo rito. Pagsang-ayon naman ni Ate Nida sa akin. Kaistorya, doon ko napagtanto na wala nang pag-asang magbago ang amo ko. Noong mga panahong iyon, ay nagplano na kami ng kapatid ko na umalis ng bahay na iyon. At naghahanap lang kami noon ng tiyempo. Samantala, magpapasko noon. Hindi namin inaasahang mao-ospital ang amo naming si Justino. 3 weeks nakakonfine sa ospital si Justino. Sa kabilang banda, doon na kami nakahanap ng pagkakataon para pumunta ng Quezon. Pero hindi iyon natuloy sapagkat na-stroke noon ang amo namin at na-ospital. Sir, kumusta na po kayo? Kinakabahan kong tanong sa aking amo. Huwag mo na akong tanungin, Merlin. Nakikita mo naman siguro ang kalagayan ko, di ba? Kung sa bagay, sigurado akong tuwang-tuwa kayo sa kalagayan ko kasi nakaganti na rin kayo sa akin. Seryosong sabi sa akin ni Justino. Sir, hindi kami nag-iisip sa inyo ng ganyan, sabi ko sa kanya. Talaga? Matapos ko kayong pahirapan? Hindi kayo matutuwa sa kalagayan ko ngayon? Sarkastiko niyang sabi sa akin. Sir, may sasabihin po sana kami sa inyo, panimula ko. Ano naman yon? Nanunuring tanong niya sa akin. Malapit na po kasing magpasko. Gusto po sana namin ni Ate Nida na umuwi ng Quezon para doon mag-celebrate ng Pasko. Magpapaalam po sana kami sa inyo. Wika ko. Teka, iiwanan niyo ako? Sinong gagawa ng gawaing bahay? Sino magluluto ng pagkain? Hindi. Hindi ako papayag na aalis kayong dalawa. Walang aalis sa inyo. Matapang na desisyon niya. Agad naman akong nangatwiran. Pero sir, kailangan naming umuwi ng Quezon kasi minsan lang namin makasama ang mga magulang namin. Ipagkakait niyo pa sa amin ang karapatan naming yon? Sir, maaaring pumayag kami noong una na maging sunod-sunuran sa inyo pero this time, hindi na kami papayag ni ate. Uuwi po kami ng probinsya sa ayaw niyo at sa gusto. Ayos lang po sa amin kung tatanggalin niyo kami sa trabaho. Wala kaming pakialam. Pasensya na po, sir. Pero uunahin po muna namin ang aming pamilya kaysa sa trabaho. Sige, madali akong kausap. Sige, papayag ako. Pero sa'yo lang, Merlin. Maiiwan dito ang ate mo. Nagulat naman si Ate Nida sa naging desisyon ng amo ko. Sir naman. Pagtutol niya. Kailangan ka namin dito, Nida. Seryosong sabi ni Justino. Pero sir, naputol na ang sasabihin ni Ate Nida nang biglang tapusin yon ng amo namin. Walang pero-pero, basta may iwan ka dito sa amin. Ngayon, kung magmamatigas kayo, tatanggalin ko kayo sa trabaho nyo at mapipilitan akong singilin kayo sa mga utang ninyo sa akin. Pagbabanta niya sa amin. Sir, sana magkaroon naman kayo ng konsiderasyon sa amin. Magpapasko kasi, kaya humihingi kami ng ilang araw na bakasyon. Naiiyak kong sabi kay Justino. Basta sinabi kong maiiwan dito ang ate mo, yun ang masusunod. Giit niya. Huminga naman ng malalim ang kapatid ko bago siya bumaling sa akin. Sige Mer, magpapaiwan muna ako. Ikamusta mo na lamang ako sa mga magulang natin. Sabihin mo, hindi ako pinayagan ng amo natin na mag-leave. Ikaw na lang ang umuwi ng Quezon. Sisikapin ko pa rin makahabol kung madali kong matatapos ang mga gawain sa bahay dito. Sabi niya. Sige ate, kung yan ang desisyon mo. Sabi ko na lang sa kanya dahil wala na rin kaming magagawa noong mga sandaling yon. Kaistorya, sa totoo lang,
Sobra kaming nanghihinayang noon ng kapatid ko. Hindi kasi siya makasama sa akin kasi hindi pa siya tapos sa kontrata niya sa amo namin. Sumama ang loob ng kapatid ko kasi ginawa naman niya ang lahat para lang makauwi ng Quezon. Pero hindi pala siya papayagan ng amo namin sa bandang huli. Samantala, pagdating ko ng Quezon ay agad kong sinabi sa mga magulang ko ang problema namin ng kapatid ko sa aming amo. Doon ay nakumbinsi nila ako na huwag nang bumalik. Samantala, nang matapos na ang kontrata ng kapatid ko, ay nagdesisyon na kaming tuluyan ng iwanan ang amo naming malupit. Sir Justino, gusto po namin ni Ate Nida na magpaalam sa inyo ng maayos. Wika ko sa aming amo. So, aalis pala kayo? Seryoso nitong sabi. Pero bago ako umalis, sir, gusto ko lang sabihin sa inyo na napatawad ko na kayo sa mga pagkakasalang ginawa niyo sa akin. Kahit na ilang beses niyo akong pinagmalupitan, kinalimutan ko na po yon. Kung may nagawa man akong kasalanan sa inyo, humihingi po ako ng tawad. Mapagpakumbaba kong wika sa kanya. Sarkastikong tumawa si Justino. Huwag kang magpakasanta. Alam kong muhing-muhi ka sa akin. Sir, kahit na naging miserable ang buhay ko sa kamay ninyo, dahil sa inyo, kaya marami akong natutunan sa buhay. Natututo ako sa mga pagkakamali ko. Natuto rin akong maging matatag at ipaglaban ang karapatan ko. Kahit nakasambahay lang ako. Mahinahon kong wika sa kanya. Talaga? Marami ka palang natutunan sa akin. Natatawa niyang sabi. Sir, alam ko rin na sa likod ng pagiging istrikto nyo ay may kabutihan din. May kabutihan po kayong tinatago dyan sa puso nyo. Sana lang huwag kayong mahiyang ilabas yon. Sabi ko sa kanya. Sige po sir, aalis na po ako. Sandali lang Merlin. Tanggapin mo ito. Wika ni Justino sabay abot ng isang sobre. Pagbukas ko, naglalaman iyon ng malaking halaga. Para sa iyo talaga yan. Bayad ko sa mga serbisyo nyo sa pamilya ko. Naku sir, salamat po. Masayang sabi ko sa kanya. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ako sa aking amo. Good luck sa susunod mong magiging amo. Sana huwag maging kasing lupit ko. Pahabol pa nito sa akin. Pagkalabas ng bahay ay natanaw ko agad si Ate Nida at masaya ko siyang pinuntahan. Nagpaalam na ako kay Sir Justino. Binigyan pa niya nga ako ng pera, kabayaran daw sa pagmamalupit niya sa atin. Pero hindi matutumbasan ng halaga yung mga paghihirap natin sa kamay niya. Sabi ko sa aking kapatid, ipagpasa Diyos na lang natin siya. Nga pala, tutuloy ka ba sa Olongapo ngayon? Tanong niya sa akin. Oo naman, may naghihintay na trabaho sa akin dun eh. Nasasabi kong wika sa kanya. Siya nga pala, dahil sa nakahanap na ako ng magandang trabaho, baka makapag-aral ka na sa susunod na taon. Tutulungan kitang makapagtapos ng pag-aaral. Sabi naman ni Ate Nida sa akin. Talaga ate? Natutuwa kong wika sa kanya. Oo naman, magkapatid tayo eh. Paniniguro niya. Salamat, ate. Naku, excited na ulit ako makapag-aral. Noong araw na yon ay punong-puno ako ng pag-asa na isang araw makakapagtapos din ako ng pag-aaral at magkakaroon ng mas magandang trabaho. Tara na Mer, aya na sa akin ang aking kapatid. Malayo pang lalakbayin natin, sabi pa niya sa akin. Kaistorya, doon ay tuluyan na kaming nabunutan ng tinik ng kapatid ko. Sa ngayon ay naririto kami sa Olongapo, pansamantalang nakatira
at dito na rin kami nagtatrabaho. Sa totoo lamang po, habang sinusulat ko ito, ay hindi ko mapigilang maiyak. Kasi akala ko wala nang katapusan ng paghihirap naming iyon sa kamay ng aming amo. Nagpapasalamat naman kami sa Diyos na na-survive namin ang lahat ng mga pagsubok na iyon. Samantala, hindi na ako galit sa amo ko sapagkat marami din akong natutunan sa kanya. Isa na roon ang ipaglaban ng iyong karapatan. Sa pamamagitan ng amo ko, nalaman ko ang mga pagkakamali ko. At naituwid ko po iyon. Muli ka istorya. Salamat po in advance sa pagbabasa mo ng sulat ko. Hindi ako umaasang mapipili mo itong i-upload pero at least naibahagi ko ang isang kwentong alam kong kapupulutan ng aral. Lalo na ng mga kapwa ko kasambahay. Kung papala rin sana ay makapunta sana ako dyan sa inyo para ma-meet po kita ng personal. Maraming salamat po. God bless and more power sa inyo kaistorya. Lubos na nagpapasalamat. Merlin. Ang pagiging kasambahay ay isang mahirap ngunit marangal na trabaho. Tao din silang tulad natin at napapagod din ang katawan. At lahat ng kasambahay ay deserve ng magandang pagtrato at respeto mula sa kanilang mga amo. Pahalagahan natin sila dahil sila ang nagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa ating mga tahanan. At sa mga kasambahay ngayon na nakikinig, huwag niyong ikahiya ang inyong trabaho. Bagkus, taas noo kayong humarap sa tao dahil ang trabaho ninyo ay hindi biro. Nangangailangan iyon ng tibay ng katawan, kasipagan, kaisipan at dedikasyon. Kaya sa lahat ng mga kasambahay natin na nakikinig, maraming salamat sa inyong hindi matatawarang serbisyo. At para naman sa iyo Merlin, huwag kang mag-alala at isang araw ay maaabot mo rin ang iyong mga pangarap sa buhay. Muli, maraming salamat sa pagliham mo sa amin. At God bless sa inyong buong pamilya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.